So, eto na mga sangkay, isa pong malaking revelasyon ang isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa entablado. Pag-usapan po natin kung ano ito. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga po, pag-uusapan po natin ang isa sa napakahalagang usapin, ang isa pong mahalagang revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ngayon lamang po ito naglalabasan no, mga sangkay. Kasi ngayon, sa harap po ng madlang people, sa harap ng maraming tao, sa entablado, isiniwalat po ni PBBM ang isang napakalaking bagay mga sangkay. Na ngayon, pag-uusapan po natin. Dapat po ito malaman ng lahat mga sangkay kasi nga po ito po ay mahalaga. Kasi nangyayari po ito ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Naku po, tayo ay 1.49 million subscribers na at ilang oras na lamang po mula ngayon, tayo na po ay makakarating sa 1.5 million subscribers. Grabe. 1,000,000 at kalahating milyon na po ang ating maabot. Ngayon mga sangkay dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ito na nga, mga sangkay, pag-usapan na po natin. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below, hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Okay? Ngayon, eto na. Si PBBM ay may mahalagang revelasyon ngayon mga sangkay. At sa harap po ito ng napakarami o libu-libong mga tao mga sangkay. Na kung saan may ibinida pa siya dito mga sangkay. Na ngayon po mismo inawi-witness po natin. Okay? Panoorin po natin. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Okay. Para po sa inyong kaalaman, makikita po natin ngayon ang malaking pagbabago pagdating po sa agriculture natin. Pansin nyo ba yung bigas? Bakit mababa? Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung 20 pesos na bigas. Bakit ang daming supply ng bigas? Na nagiging rason kung bakit mababa ang presyo ng kilo ng bigas sa ating bansa. Tingnan nyo, pumunta kayo ngayon sa mga palengke. Makikita nyo po, mga sangkay, yung presyo ng bigas napakababa na po. Mula po sa mahigit 60 pesos, naging mahigit 30 pesos at mahigit 40 pesos na lamang po. Pinakamataas na po yung 50. Pero ang baba na po niyan, mga sangkay. Compared before, former President Rodrigo Duterte, ginawa din na po, naman po niya ang lahat, mga sangkay, para maisaayos ito. Kaya nga lang, guys, ano talaga, hindi po talaga kinaya. Kasi nga po, kulang sa kaalaman pagdating po sa agriculture. Si PBBM, matalino to eh. Gaya ng kanyang ama, mga sangkay, pinalago din po nila ang agriculture doon po sa Ilocos. At kung babalikan po natin ang kasaysayan mga sangkay, naalala nyo yung Masagana 99, di ba? Isa po sa mga programa noon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, kung saan ang mga magsasaka, talagang namang naging maayos, naging masagana po mga sangkay. At ngayon, binubuhay ni PBBM ang kasiglahan ng agriculture. Alam nyo, sa tingin ko mga sangkay, ito po yung golden age ng agriculture natin. First time po nangyari na may mga bumabahang abono, libreng abono mga sangkay, o fertilizer. Tapos may mga cash pa pong pinamimigay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka para po magamit sa kung ano mga kinakailangan sa kanilang pagsasaka. Bukod dyan mga sangkay, bumibili din po ngayon si PBBM ng mga modern equipments para po suporta sa mga magsasaka, mga sangkay. Sipin nyo yan
Dati kalakalabaw lang po tayo. Ngayon sa panahon po ni PBBM, bumibili po siya ng mga bagay o mga equipment na mga modern and advanced. 'Di ba? Advanced na mga equipment na magagamit po sa pagsasaka. So ngayon, ito po yung malaking pasabog ni PBBM. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin Ito na. ay ang isang agrikultura na napakahina po. Okay. Ang nadatnan daw po nila, kasi syempre siya po yung umupo bilang Department of Agriculture Secretary, di ba? At that time, bago pa lamang po siyang upong presidente, talagang siya na po ang namunok agad. Yung opisina po, mga sangkay, ng secretary sa agrikultura ay kinuha po niya. Kahit siya po ay pangulo. Ewan ko, parang first time po yan nangyari, mga sangkay, na may gumawa ng ganung presidente. Bakit? Kasi nga po concern ng ating Pangulo sa agriculture natin. Sa pagsasaka. Sa mga magsasaka, mga sangkay. Ngayon, ito ang nangyari. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, Ayan na, 2 years ago. Kasi almost 3 years pa lamang po siya ngayon, mga sangkay. nakapagpatayo na tayo ng Eto na. 150 na rice processing plant. Di ba? Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. You see? Yan po yung napakalaking revelasyon. Nagpatayo daw po siya, mga sangkay 2 years ago. Sa loob lamang po na mahigit 2 taon. Nakapagpatayo si PBBM ng 150 rice processing center sa buong kapuluan ng ating bansa. Isipin nyo kung gaano kadami yan. Ano ibig sabihin yan, sangkay dyan? Ibig sabihin, lalo pong mas magiging maayos ang produksyon ngayon ng bigas. Dahil may mga rice processing centers na. Noon, mga sangkay, panahon po ng kanyang tatay, mayroon pong tinatawag na Food Terminal Incorporated, yung buong BGC. 'Di ba? Yan po yun, mga sangkay. Ngayon, si PBBM, kumbaga hindi niya po inilagay sa national eh. Ang ginawa niya, bawat mga probinsya, nilagyan niya ng mga rice processing centers. Nang sa ganun, yung mga ani ng mga magsasakang palay, doon na po dadalhin. At gobyerno po ang bibili. Kung may bibili man siguro na private, hindi na po masyadong magtataas ng presyo ng bigas. Kasi nga po, makakalaban nila dito, gobyerno eh. Ang baba ng presyo ng bigas ng gobyerno sa NFA, di ba? 20 pesos. Mantakin nyo yan, mga sangkay. For now, ang 20 pesos, ito yung nakakatawa. Kasi, ang pinapakalat noon ng mga toxic DDS, wala na, hindi na matutuloy. Ano daw po, mga sangkay, itong 20 pesos na bigas, isa lamang pong pakulo dahil mag-i-eleksyon. Ngayon, tinanggal po muna, 'di ba? Nag-umpisa pero for now, stop po muna. Bakit? Para pagbigyan, mga sangkay, itong paparating na eleksyon at hindi magamit daw po itong tig 20 pesos na bigas. So, 'di ba, ang galing ng strategy. Tapos ngayon, mga sangkay, didali sila. Ang akala po nila na para bagang vote buying ang datingan, mga sangkay, pambobola lang daw po sa mga Pilipino, barag na barag, basag na basag. Dahil pinahinto po muna, okay, tuloy tayo. After ng eleksyon, dito ulit tayo, arangkada. O, diba, mga sangkay? Ganyan po ang ating presidente ngayon, mga sangkay. Ngayon, ang wini-wish at pinagpipray na naman po nitong mga toxic DDS, okay, ay matigil. Matigil ang produksyon nitong tig 20 pesos na bigas. Pero, hindi po mapipigilan yan, mga sangkay, dahil nga po, napakaraming mga rice processing center sa ating bansa. Meron nyo, 150. Ang malupit, may 20 pa na mga rice processing centers na matatapos po sa Pilipinas sa taong ito. So, 150 plus 20, di 170 na. Tapos, mga sangkay, ayon kay Pangulo, madadagdagan pa po ng 50 na mga rice processing centers sa buong bansa. So, ano mangyayari? Aabot na po ng 220 na mga rice processing centers sa ating bansa. Ganyan po kagaling ang presidente po natin. Matalino kasi. Noong isang linggo,
binuksan ko, inaugurate ko, ang una, hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant O, ayan. dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi po sa abroad, sa international market. Yun. Akala nyo sa rice lang, no? Hindi po, mga sangkay. Matalino yung presidente po natin. Ang ginawa po niya, mga sangkay, hindi lamang po sa bigas. Coconut. Mayroon na pong kauna-unahang coconut processing center sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon po ng inauguration, mga sangkay. At paparamihin pa po yan ng ating Pangulo dahil sa dami po ng mga coconut farm sa Pilipinas. So yan lang naman po, mga sangkay, ang malaking pasabog ni PBBM. Sa ngayon, mga sangkay, masasabi po natin, dahan-dahan po tayo pumupunta. Papunta na po tayo sa golden era ng agriculture sa Pilipinas. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.